So, again, multiplication for multiplication, di ba? So, we have f asterisk g of x. Ganyan yun, di ba? So, this is equivalent to f of x times g of x. Di ba? Sige, punta tayo sa pinaka-basic. No? Sa pinaka-basic tayo. So, let's do have this one. So, we have this a b plus c. Ganito. So, in multiplication, no? Pagka multiplication, start tayo sa multiplication na ganito. So, we have distribution. So, a times b. So, we have ab. Then, a times c, plus tayo doon, no? Plus ac. So, like for example, let's do have this example. So, if we have negative 2x plus 1. Ano dapat yung sagot natin dito? Negative 2x plus 1. So, we have negative 2x, negative 1. Parang ganito lang siya sa nauna. Parang ganito. No. Again, another example. So, let's do have, sabihin natin, if we have negative 2, then, so, x plus 1. Ano kaya yung sagot nyo dito? Negative 2. So, dito, ito, at saka ito. Negative 2x plus ba o minus? So, we have negative 2 times positive 1. Okay ko siyang? Negative 2 times positive, negative 2. So, ito na yung sagot nyo. Ito palang multiplication ng distribution, no? Distribution pa lang tayo, wala pa tayo sa pinaka-function ng multiplication. Distribution pa lang to. So, again, start tayo dito. Let's do have. So, more on negative para mas maganda. For example. So, if we have negative 4, then, if we have, again, 2x minus 1. So, pagka ganito, ano kaya yung makukuha niyo sagot? So, we have negative 4 times 2. So, we have negative 8. Tapos, ulit na lang natin yung x. Then, negative 4 times negative 1. So, this is positive 4. Nakukuha? Same lang din siya, class, kung ganito. So, same lang din siya. Let's say we have negative 2. So, we have 3x squared plus 2x plus 1. Same lang din siya pagka ganito. So, start tayo sa negative 2 times 3. Negative 2 times 3. 2 times 3. So, we have, pero may negative tayo. Ano to? Negative 6x squared. Then, negative 2 times positive 2x. Meron tayong negative 4x. Then, again, negative 2 times positive 1. Negative 2 naman. Nakukuha ito? Punta tayo sa isang basic na multiplication. So, we have this one. So, x plus x. Ano kasi x plus x? So, we have 2x, no? So, if we have 3x plus x, so this is 4x. Paano naman kung 3 to, o 3x minus x? So, this is 2x lang din. Punta tayo. So, this is for addition, no? Punta naman tayo sa multiplication. So, if we have x times x, no? Asterisk yun. X times x is x squared. Tatandaan nyo lang yung rule na ganito. X multiply by itself, no? So, if we have n times asterisk to, x raised to m, gagawin nyo lang x n plus m. Nakukuha. Sige, gawin natin to. So, ito yung rule niyan, no? Natatandaan nyo dito. Sige, gawin natin. X raised to 2 times 4x. Ano kaya yung makukuha nyo sagot dito? So, we have 4x cubed. No, kasi meron palagi itong 1. No? Yung mga nandito, meron mga 1 yan. Kaya siya naging 2 doon. Nakukuha. Sure kayo? Nakukuha yun pagka ganito. So, pagka ganyan, so, sige, punta pa tayo sa another example. Let's do, sige, gawin natin itong 5 times x din to. Gawin natin itong 4. Ano makukuha niyo sagot dito? X raised to 9. Malinaw to. Another rule na kailangan ninyong alam. So, ito yung isang rule. Punta tayo sa another rule. So, if you have x raised to negative 1, no? O kaya negative n, para mas maganda. So, this is equivalent to 1 over x raised to n. Nakukuha. Pagka may negative siya, reciprocal lang ibig sabihin. So, let's have an example for this. So, if we have
x, yes. Tignan natin ulit to. So, if we have x raised to negative 2, ano dapat ang sagot natin dito? Ha? Nasagot natin dito, 1 over x raised to 2. Dapat positive na siya pagka nasa baba. Now, tignan nyo to, positive na to. Ito, naging positive. So, another example. So, let's do have this. So, if we have x raised to, gawin natin siyang negative 4. Ano dapat sagot natin dyan? 1 over x raised to 4. O, ito na yung sagot doon, no? Magiging siyang positive pagka nasa baba na. Sir, paano naman pagka ganito siya? Pagka yung ano niya is ganito, 1 over x raised to negative 3. Paano naman pagka ganyan siya? Babaliktarin nyo lang din. So, ano magiging sagot dito? X raised to negative 2, magiging siyang positive dito. Nakukuha. So, another example. So, gawin natin 1 over x. Tapos, gawin natin negative 1 yung nandoon. So, ano yung sagot natin dito? X lang. Nakukuha. Plus, nakukuha. Punta tayo sa... Pagsamahin naman natin yung dalawang rule. Ha? Ano? Yung ano? Pag positive, to? Saan? Negative raised to 4. Ito? Kung positive siya, edi huwag niyong pakialaman. Last, kung positive siya, huwag niyo siya pakialaman. No? So, kung ganyan ito siya, edi ganyan lang siya. Pero, eto, dito kayo mag-ano. Sa next. Sige, combine natin yung dalawang example. Ay, yung dalawang rule. So, if we have x raised to, let's say, x over x, anong sagot natin dito? Plus, x over x is 1. No. Pakitandaan, x over x is 1. O kaya gawin pa natin x raised to 2, tapos x raised to 2 lang din. 1 lang din yan. As long as parehas sila ng power. O paano naman pagka magkaiba? No. So, let's say ganyan, x raised to 2. E di magbabawas kayo. So, ang ibig sabihin lang naman nito, x raised to x times x. O, cancel ka lang ng isa. This is 1 over x. Nakukuha. Plus, nakukuha. Hindi. O, this is 1, this is 2, ito yung 3. O, sige, punta naman tayo sa ganito. So, if we have, kung x naman, x, gawin natin siyang, ganyan. O, by the way, sige, tignan nyo na lang muna ito, dito sa 1 na to. Ang ibig sabihin yan is x times x raised to negative 1. No? This is also 1. Ito lang din yun. Tulad lang din nito, x raised to 2. So, times x negative 2 is also 1. Nakakasunod? Hindi. Sige, dagdagan pa natin. So, if we have, ito. So, x over, let's say, x raised to 5. Ano sagot na makuha natin dito? 1 over x raised to, kung 5 to, ilang ipabawas natin? Isa. So, magiging ito, 4. Kasi isa lang to. So, ang rule is, yung kanina, yung x n, ito, times x m equals x m, n minus m. So, kung plus pala to, sorry, plus. Nakukuha? O sige, ganito lang naman yung isang rule eh. Paano ba yun? Basta something ganyan. No? Pagsamahin lang natin yung dalawang rule, magiging ganyan siya. Sige, another example. Let's do have x raised to 3 over x raised to 4. Ano makukuha sagot dyan? O, 1 over x raised to 1. O kaya, ganyan na lang. 1 over x. Nakukuha. Ang gagawin lang is, ang goal is, mapag-minus yung dalawa. Nakukuha. O sige, gawat pa tayo ng isa. So, let's say we have 5x raised to 9 over x raised to 5. Ano kaya magiging sagot nyo dito? So, this is 5. O, sabi doon, 9 minus 5. That is x raised to 4. O, ito na yung sagot nyo. Again, ipagma-minus nyo lang sila. Nakukuha. Sure kayo? Magka-cancel lang tayo dyan. So, parang kumbaga ano, kung gagawin nyo to ng 5, so we have x, 9 yung x natin, no? Ilan na yun? 5, 6, 7, 8, 9. 9 na yun. Over
5 naman. 1, 2, 3, 4, 5. Cancel lang kayo 5 dito. Ito 5 to. Cancel nyo lang yan. Ito 5 rin to. Cancel lang dito. So, kaya meron tayong 1, 2, 3, 4. Ito yung power ng 4. Kaya pa? Ayaw na. Sige, next time na lang natin to.